Noon, plagiarism o pangungopya ang problema sa ilang klase. Ngayon, paggamit ng artificial intelligence o AI sa schoolwork ang pinangangambahan ng ilang guro. Nagsimula ng gumawa ng mga guidelines sa paggamit ng AI. Also has to adapt to the times, to the changing times, and that's why we need to come out with the necessary policies. Para sa akin, masamang AI dahil globally ang gumagamit ng AI ay 75% ayon sa Microsoft Philippines, which is mali kasi nakakapagpababa ito ng critical thinking skills. 65% ayon sa mga estudyante sa University of California sa Los Angeles. Thank you. Ang paggagamit ng AI ay hindi nakakatulong sa lahat dahil may mga impormasyon sa AI na hindi makatotohanan. May mga estudyante din na umaasa lamang sa AI at mas nagiging tamad sa mga gawaing pang-paaralan. Pero ang AI naman ay nakakatulong. Ngunit sa panahon ngayon, maraming mga estudyante na mas gumagamit ng AI upang mapadali ang pag-aaral. Even during class, gumagamit sila ng AI upang mapadali ang kanilang hindi na sila mahuhuli sa klase or kapag example may assignment tapos hindi na nila ginagawa yung assignment nila in their own, kumbaga umaasa na lamang po sila sa AI. So para sa akin, hindi po ako agree na may AI sa ating Para sa akin, hindi po ako sang-ayon. Maaaring mauwi na hindi sila makatayo sa sarili nilang paa. Para sa akin, sumasang-ayon ako sa AI. Dahil kung may tanong, may sagot sa AI. Sumasang-ayon ako dahil nakakatulong ito sa mga estudyante. Ngunit, huwag palaging ginagamit ito. Bilang estudyante, hindi ako sang-ayon sa AI o tinatawag natin artificial intelligence. Dahil maraming kabataan ngayon nalululong lang sa AI. Hindi nila ginagawa ang kanilang mga lectures, pinapaubaya lang nila sa AI. Okay, so for me as a student, hindi po ako sang-ayon sa artificial intelligence. Why? Because some students actually use artificial intelligence to para ma-answer yung mga assignments nila, and that prevents them from discovering their new creativities with themselves sa sarili nila mismo, kasi di sila makaka-discover ng mga kaya nilang gawin if they're just gonna use artificial intelligence just to answer yung mga assignments nila. Check! Para sa akin, opo. Dahil may magandang naidudulot din naman ng AI para sa ating mga estudyante. Sa pamamagitan ng AI, napapadali ang pag-uunawa natin sa mahihirap na proyekto na iniaatas sa atin. Para sa akin, sumang-ayon ako dahil katulad ng sa pera, makapangyarihan ito kung gamitin natin ito na maayos. Sang-ayon ako sa AI dahil sa henerasyon natin ngayon, uso na ang mga AI, cellphone, kaya mas nakakatulong at napapadali nito. Pero may konting flaws din kasi may mga taong ginagamit na ang AI para manloko or scam kahit para lang makapera. Lumalaganap ang AI sa Facebook, TikTok, IG, ganon, para lang makapagloko. Pero sang-ayon ako dito. Nakikita po yung AI sa paggamit sa pag-aaral is yung hindi na nila ginagamit yung pag-iisip nila, research na lang ng research sa AI kasi yung hindi na ginagamit nila, hindi na nila alam kung anong ginagawa nila. Kung mag-research kasi sila sa AI, copy na lang ng copy, hindi na nila naisip kung ano ba yung sinusulat nila kasi kumakopy na lang sila sa AI. Then, I need din namin ng focus for the reading kasi hindi kadalasan ng tao is hindi din marunong magbasa din kasi kumakopy na lang sa AI. Para sa akin, nakakasama ang AI sa mga estudyante kapag ang estudyante ay dito sila lalo na nagre-rely kapag gumagawa sila ng mga assignments. Okay sana if kumukuha lang sila dito ng mga di nila alam na sagot, pero nakakasama kasi sa mga estudyante kapag dito na sila nagre-rely at parang doon na lang sila yung example yung mga answer nila is
doon na lang talaga sila kumukuha. Parang di na sila kumukuha dito sa kanilang utak. Yun lang po. Para sa akin, oo. Kasi yung AI na yan, ngayon yung ginagamit na kadalasan ng mga estudyante, hindi na katulad noon yung dictionary or yung kadalasan na libro yung ginagamit pang research. Kasi ngayon kumakalat na yung AI sa lahat ng mga technology sa cellphone kasi yung ginagamit ngayon ng mga estudyante is AI na ngayon talaga yung ginagamit nila. Para sa akin, ang subject na makakatulong ang AI ay English. Dahil may mga words or sentence na mahirap intindihin at kailangan itanong sa AI kung ano ang kahulugan. Ang mga nakikita ko na disadvantages sa paggamit ng AI na ginagawa nitong tamatang mga estudyante dahil nag-relay na nalaman nila sa AI na kanilang ginagamit at hindi na nasusubok ng mga estudyante ang kanilang kakayahan sa critical thinking at sa paggawa ng kanilang homework sa sila lang magbansa. Para sa akin, opo, dahil hindi natin may tatanggi na may mga takdang aralin na mahirap unawain. Kaya naman, kailangan natin ang tulong ng AI. Ako ay lubos na sumasang-ayon na makatutulong AI or Artificial Intelligence sa mga estudyanteng may learning disabilities. Katulad na lamang ng mga estudyante na nagsasuffer sa dyscalculia o ang mga estudyanteng hirap sa pag-unawa ng konseptong matematika o signalan. Maaaring makaprovide ang AI or Artificial Intelligence ng interactive math tools na makatutulong na matutunan ng mga batang estudyante na nagsasuffer sa learning disabilities na mas maunawaan pa ng mabuti ang konseptong matematika. Hindi lamang dito makakapag-aral ng maayos ang mga bata, ngunit makakapag-enjoy din sila rito. Kaya, mas naiintindihan ng mga estudyanteng may learning disabilities ang mga paksa sa pamamagitan ng AI. Bilang mag-aaral, malaking tulong sa amin ang AI dahil dito napapadali namin ang aming pag-aaral at nakakapagbigay ito sa amin ng bagong ideya. Dahil katulad na lamang if may mga hindi kami naintindihan sa aming talakayan, nakakapagtanong kami sa AI at dahil dito nababawasan ang aming stress. Yun lamang po. Para sa akin, nakadepende ang sagot sa mga tanong. Kung ang impormasyon o tanong na ibinigay mo sa AI ay kulang-kulang, maaaring magbigay din ito ng mga nakakalitong sagot. Ngunit kapag maayos at buo ang impormasyon ng tanong mo, maaaring magbigay din ito ng tamang sagot. Para sa akin, ako ay sumasang-ayon sa paggamit ng AI upang mas ma-enhance ng mga estudyante ang kanilang pagsasalita sa Ingles kasi maaari ditong makapag-search ng mga grammar or proper grammar na mas nakakatulong ng pag-construct ng mga sentence sa Ingles. And nakaroot din ito siya sa communication kasi alam naman nating lahat na second language ng mga Pilipino ang English. Kaya para sa akin nakatutulong talaga ang artificial intelligence sa pagturo o pagpapalawak ng kaalaman sa pagsasalita ng English.